dear beloved, Boss Mike, Cervera! Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong Nanawagan ng Amerika. Pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit Ito, pakinggan ninyo mga kababayan ha. Lalakasan ko lang. sabi ni Pangulong Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong panig. Pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit nanawagan ang taong bayan na dapat iuwi niya si Perante, ano po ang reaksyon niyo rito? So, sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Kita nyo mga kababayan, dito pa lang makikita nyo na kung gaano kasama mga ugali ng mga Duterte. Kung ang Pangulo, mga kababayan, gusto ng pagkakaisa para tumulong sa taong bayan, itong mga ito, mga kababayan, naghahanap pa ng kondisyon nila. May kondisyon po ba yung pagtulong sa mamamayang Pilipino? May kondisyon po ba ang pagmamahal sa sarili mong bansa, mga kababayan? Wala hong kondisyon yan. Kung pagmamahal ang pag-uusapan, hindi kailangan ng kondisyon nyo, ng kondisyon na ganyan. Ang kailangan lang, alam nyo, sumunod sa ating leader at sumunod sa mga batas na pinapatupad. At syempre, mga kababayan, ang kailangan yung totoong pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Hindi yung kondisyon para sa sarili nyo. Kung ang babanggitin mga kababayan o hihingin nilang kondisyon ay yung mapauwi, yung tatay netong gago na to, mga kababayan, wala ho yun. Hindi ho yun ang ibig sabihin ni Pangulo. Hindi ho yung kondisyon na papabor sa mga ito. Nakuha nyo mga kababayan? Ang kondisyon ay walang pag-uusapan, hindi pinag-uusapan ang kondisyon sa pagkakaisa para tumulong sa bansa at mamamayang Pilipino. Ganun lang ho yan. Pero sila, mga kababayan, dahil mga bastos, mga bobot, mga tanga, yung mga tao na mga sumusuporta dito, wala tayong magagawa. Diba? Yung ugaling ganun, mga kababayan, tandaan nyo, yan na ho yung pinakamasamang tao sa mundo. Aloy. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niya. Tingnan nyo yung tsura nito. Ha? Mukhang si Pugak, Na? Kamukha ni Pugak, mga kababayan, Oo, pisot. Pisot. So, mga kababayan, at binabanatan niya si Pangulong Bongbong Marcos na nagsisinungaling. Bakit, mga kababayan? Sino ba ang nagsinungaling? Kayo lang naman ang nanggigigil, di po ba? Oy, Pugo daw si Pugo. Pugo! Kayo lang naman ang nagsisinungaling Di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos bukas, sabi niya, bukas ako sa reconciliation para sa pagkakaisa at para sa pagsisilbi sa bayan at sa mamamayan. Anong problema doon? Di ba? Kasi gusto nyo laging pabor sa inyo. Ang gusto nyo kasi, mapawalang sala yung tatay ninyo. Bakit? Mapawalang sala. May nagdemanda, may nagreklamo. Di sagutin ninyo. Hintayin ninyo kung magiging hatol sa kanya. Hindi yung isisisi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos lahat yung nangyayari sa inyo. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Reconciliation, hanggang ng 20 niya nga bugas, ang garon puta. Wala din, no. He's a liar. He lies so much. Kita nyo mga kababayan, pati 20 pesos daw na bigas mga kababayan, binisaya pa. Ha? Bakit ho? Abay, ayan na nga ho namamayagpag na ho yung 20 pesos na bigas. Ha? Kahit saan hong mga lugar sa buong Pilipinas, abay pinapatupad na ho. Ano pang gusto ninyo?
Di ba dati hinahanap nila, mga kababayan? Ngayon, ang tawag naman nila propaganda. Ano ba talaga? Saan ba dalagay si Pangulong Bongbong Marcos sa inyong mga hinayupa kayo? Bakit hindi kayo lumaya sa bansang ito? Di ba? Umalis kayo rito! Hindi kayo kailangan ng mga Pilipino. Yang ganyang mga ugali nyo, magsama-sama kayo. Kung gusto nyo pumunta ng dahig, mag-immigrant kayo. Mag-squatter kayo sa tinatawag ninyong Duterte Forest. Gawin ninyo na kabahayan yung Duterte Park na sinasabi nyo. Total naman, inaangkin nyo, tuluyan nyo na. Gawin yung squatter area. Tama, mga kababayan? Yung mga ganitong klase ng mga tao sa bansang ito na nilugmok mula sa tatay neto hanggang saan? Bago mawala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito yung mga hindi kailangan ng mga nating mga Pilipino. Tandaan nyo. Kaya dapat itong sa mga ito, pinagtatabuyan ito. Diba ba? Itong mga kampo ni Duterte, pinagtatabuyan nating mga Pilipino. Hindi sila kailangan ng mga Pilipino. Sila ho ang alin? Mga taong mga anay, ganid at problema ng bansang ito. Yun. Diba? Gusto nyo pala kasama yung matandang Duterte. O di doon na lang kayo lahat. Total naman, lagi kayo nandun eh. Diba? Tuloy. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style So sino ang Sino ang honest? Sino ang honest? Kayo? Kayo honest? Diyos ko po, kung bilangan lang ng kasinungalingan, hindi na namin kayo aabutan. Diba, mga kababayan? Kung bilangan lang ng kasinungalingan, mga kababayan, sila na ang valedictorian. Oo! Diba? Ibigay na natin sa kanila yun. Tuloy! kasi ng administrasyon na yan, press release, gusto reconciliation, ganito yon. Listen to me. Galing-galingan ka. Itong nangyari, di ba, pagkatapos ng eleksyon, Ah. so naratol sila. Naratol. Anong naratol? Sige, tuloy. Kaya pa, parang second sila with the results. Kasi, nung pagsabi niya, 12-0, papasok sila. Then, ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Oy, tatatlo nga lang nanalo sa inyo. Ito yun, mga kababayan, ay sinasabi, naratol daw, para bang nagpanic daw ang gobyerno. Wala nga pakialam ang gobyerno. Kasi kung gugustuhin ng gobyerno makapasok yung 12, 10 o ilan pa, yung kandidato ng Pangulong Bongbong Marcos, saglit lang yun. Pipitikin lang yun, ganyan. Diba? Pero hindi ugali ni Pangulong Bongbong Marcos ang mandaya sapagkat si Pangulo sumusunod sa tama. Yun. Yan na nga nagpapakita, mga kababayan, na ang Pangulong Bongbong Marcos ay sumusunod sa tama. Yang nangyaring halalan, maraming bumilib sa kanya. Pero etong mga ito, mga kababayan, hanggang sa umpisa, hanggang matapos, marami pa rin sinasabi sila. Nung una, ano sinasabi nila? Dadayain kami ng gobyerno, si Abalos mananalo. Eka, mga kababayan. Number 1 si Abalos. Eka, mga kababayan, di ba? Ano nangyari, mga kababayan ko? Bakit naman hindi na ganun na nangyari? Bagkus, mga kababayan, tinanggap ng mamamayang Pilipino kung ano yung naging resulta sapagkat naging maayos, naging patas, higit. Opo, yun nangyaring eleksyon. Ngayon, mga kababayan, ginagamit pa rin nilang propaganda. Mga kababayan, dinaya pa rin sila. Sabi ko sa inyo wala akong pagkakalagyan si Pangulo sa mga tulad nitong tao. Itong mga tao na ito, tulad nito, mga kababayan, hindi lang pagsungak ang alam nito. Kung hindi, mga kababayan, yung sarili lang nila mahal nila. Wala na hong iba. Yung pagmamahal nila, sa sobrang pagmamahal nila sa sarili nila, mga kababayan, nakalimutan na nila ang bansa at mamamayang Pilipino. Huwag na natin pag-usapan yan because pero
'di ba? Yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. O ano ba talaga? So, ibig sabihin ba tama yung resulta? Ha? Tama yung resulta? Eh bakit dati? Nginunguso nyo lagi si Abalos. Nginunguso ninyo si Garcia. Si Commissioner Garcia. So ngayon, tama pala. So mali na naman kayo. Dahil nung una, bago mag-eleksyon, kampanyahan, sabi nila, dadayain nila ang eleksyon. Dadayain nila ang resulta ng halalan. Walang yan, mga kababayan. So ngayon, hindi na. Ngayon, kung ano yung resulta, ginagamit na naman nila. Diba? Ulitin ko, ganyan ho talaga. Wala hong paglalagyan si Pangulong Bongbong Marcos sa ganyang mga pag-uugali nila. Mula sa matanda hanggang sa pinakabata at mga alagad nila na mga tatanga-tanga. Mga kababayan, oo, pare-parehas kung ano laman ng utak nila. Ano laman ng utak nila? ETA. Oo, ETA. May mass resignation ngayon nangyari. No, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung Na may theory kapag nalalaman, ha? Ha? May theory pati si Bugok. Oy, Bugok! Anong theory pinagsasabi mo? O sige nga, anong theory nakikita mo? Anong theory? Sige ha, yung theory ha. Pasok. Anong theory? umalis talaga dito is Soljan Guevara, di ba? Yeah. I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nito ang bagong Solicitor O, General. edi hintayin nyo na lang. Kung hindi bet ni Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang empleyado, wala ba siyang karapatang tanggalin kung sino gusto niyang tanggalin? Ganun lang naman ho yun. Kayo ho ba, mga kababayan? Ha? Meron ho kayong empleyado. Ayaw nyo. Wala ba kayong karapatang tanggalin? Kung meron mang kaparaanan si Pangulong Bongbong Marcos, dahil siya naman ang boss ng mga ito. Hindi ba natin pwedeng irespeto na lang? Kung yun yung kanyang kaparaanan? Mga kababayan, iba-iba ang estilo ng kahit sinong naging leader. Kahit pa yung ama ni Pangulong Bongbong, magkaiba sila ng ng kanilang mga estilo sa pagiging leader ng bansa. Di po ba? Hindi lang yan, Arnold Lopez. Ang alin? Ang nakakalimutan niya, pati nga yung binanatan niya na mga kababayan, eto daw, si General Torre, bigla-bigla nang naging impeach siya. Di ba? Hindi niya naisip si Bato, Colonel yata yun na first star general, light general, ano pa man. Basta isang star lang. Mga kababayan, pinagkumpara pa. Di ba? Ganyan sila katanga, mga kababayan, na ayaw nilang bigyan ng pribileyo yung Pangulo na dapat, mga kababayan, binibigay natin ito. Hinalal nga natin pinagkatiwala nga natin sa Pangulo Tapos nandiyan kayo, yung kanyang pribileyo, kinukontra nyo. Di mo ba? Oo, walang problema sa pagkontra. Pero yung katulad niya, mga kababayan, hindi to dapat pinapaporma. Nanalo ka sa Davao. Sabi niya, mga kababayan, lakas-lakas ko nga sa Davao bakit nag-vice mayor ka? Di ba? Bakit nag-vice mayor ka pala? Kung malakas ka pala sa pagiging mayor. Di ba? Yan yung sinasabi niya malakas kami sa Davao. Bakit nag-vice mayor ka? Di ba? Dahil hindi mo kakayanin. Kung ikukumpara yung utak sa'yo nung kalaban nyo sa Davao, likas lang talaga. Hindi naman natin masisisi yung mga taga Davao kung ganun sila kamahal. Sa tagal ng panahon, imurat na sila. Alam niyo yung imurat, mga kababayan? Umugat na yung mga yan Oo, sa tagal ng panahon nilang panunungkulan sa Davao. Siyempre,
kahit na pautay-utay yung ginagawa nilang tulong kunyari sa mga tao. Aba, mga kababayan, tinatandaan ng mga to. Eto pa mga kababayan, samahan nyo na yung awa nila. Yung awa doon sa matanda na rapist, mamamatay tao, mga kababayan, na nakulong doon sa dahig. Di ba? Naawa kayo sa tao na yun, pero sa mga taong pinatay nun, hindi kayo naawa. Ganun kayo katanga. Di ba? Ayoko sabihin, no, mga kababayan, hindi ko naman nilalahat. Di ba? Karamihan sa mga taga Davao na bumoto sa mga Duterte, mahihina ang ulo talaga. Oo, mga kababayan, di ba? Tuloy. For the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that. Kita nyo mga kababayan, yung gawain nila pinapasa na sa iba. Di ba ang propaganda sa inyo nang galing yan? Tanong ko lang, nasa na yung gera? Tanong ko ulit. Sabi nyo noon, magkakagera na, gigirahin na tayo ng China kapag hindi nawala si Pangulong Bongbong. Sabi nila. Sabi nila mga kababayan, eto pa, ang mangyayari daw ay, mag-aaklas ang mga sundalo at mga pulis. Nasaan na? Yan yung mga ilang propaganda nila. At meron pa mga kababayan, dahil hindi umubra yung mga batikos nila, ginamit nila ang droga. Ano sabi nila mga kababayan sa droga? Ang presidente natin, nagdodroga, eka. Kaya mga kababayan, yun na yun at yun na yun ang ginagawa nila. Ano tawag nila mga kababayan? Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Nasaan na ang ebidensya? Diba? Dahil wala na silang maipakitang ebidensya, anong pinalabas nila? Nagpalabas ng AI-generated video na isang lalaki na edited na video nagsusungap ng asin, sa harap ng camera. Putik na yan, malaman-laman natin, peke pala. Di ba? Tuloy. What you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. Napakarami na. Napakarami na ang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, bulag lang kayo. Kasi ang nakikita nyo lang kung ano yung gusto nyong tignan. Ayaw nyong titigan at ikalat yung paningin ninyo sa napakaraming proyekto ng gobyerno. Kung ipagkukumpara nyo yung nagawa ng tatay mo, 6 na taon, 1 taon pa lang nagawa na ng Pangulo. Yung pangalawang taon, na-doble na to. Ikatlong taon, na-triple na to. Kaya yung sosobra pa na natitirang 3 taon, bonus. Bonus na sa ating mga Pilipino. Tanong, sa dami ng proklamasyon, sa dami ng press release, na marami daw proyekto yung Pangulo yung gobyerno ni tatay nito. Tanong ko sa inyo, nasaan? Bakit hindi natin maramdaman? Kasi laway-laway lang. Laway-laway lang mga kababayan ang mga proyekto na yan. Kung baga sa mga kababayan, budol. Yan ang matatawag ninyong budol. Ang nambudol na totoo, si Digunyo. Ang ginawa nun, nakaw dito, nakaw doon, lahat sila nagnakaw. Diba mga kababayan? Tanong ko, bakit binabaha pa rin ang Davao? Kayong mga taga Davao, kayong mga bumoto sa kanila, nagre-reklamo kayo sa baha, di ba? Binigyan ng pondo ng mayor nyong pinanalo na hindi naman taga sa inyo, na taga Netherlands na. Nandun yung mayor nyo, nakakulong sa Netherlands, hindi taga sa inyo. Di ba? Binigyan ng pondo yung anak. 51 billion. Nasaan na? Bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha sa inyo? Sa kabila ng pangako na maraming flood control ang ipapatayo. Sige nga. Kaya, Duterte pa more. Magkano kayo? Duterte pa more. Di ba? Wala na. Mamanahin na ng kaapu-apuhan ninyo. Lahat ng kamangmangan, katangahan at kabubuhan ng mga taga Davao. Ganun lang naman yung
mga kababayan eh. Di ba? Sumamanahin na nila. Sa mga susunod na henerasyon ng mga kabataan sa Davao. Sisihin nyo yung mga ninuno ninyo. Huwag ang gobyerno. Kayo ang pumili sa mga Duterte dyan, kaya huwag na huwag nyong sisisihin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Di ba? Kung hindi ba naman kayo mga tanga? Hindi ba naman kayo mga bobo? Di ba? Ayan, reklamo kayo ng reklamo ngayon, binabaha kayo. Sasabihin nyo, pinabayaan kayo ng gobyerno. Ang gobyerno ninyo ay ang mga Duterte. Hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos. Naging presidente na yung taga sa inyo. Mismong bayan ninyo, pinabayaan at inabuso. Diba? Tapos sasabihin nyo, kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang, yung congressman ninyo, na anak mismo ng pinagtatanggol ninyo, ng mga iniiyakan ninyo, ng mga niluluhuran ninyo, ng mga sinasamba ninyo. Siya mismo nagnakaw para doon sa mga proyekto. Diba mga kababayan? Ganun lang naman kasimple. Diba? So, ilang henerasyon pa ho ang magsasaper ng mga pagdesisyon ng mga taga Davao. Hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat ang mga taga Davao. Inuulit ko lang. Pero hindi ko naman, hindi ko naman binabawasan. Tama mga kababayan, di ba? Eto pa mga kababayan. Tingnan ninyo, yung pagmumura netong gago na to. Marcos, 3 taon na yan. Gago na yan! Kung kinandaan nyo, si Marcos, 3 taon na yan. Gago na yan! Kung kinaya natin 3 taon... Alam nyo mga kababayan, kung may gago man dito, siya yan. Kung titignan nyo na lang kung paano magsalita at magbigay ng mensahe sa mga Pilipino para maintindihan nila yung tama at totoo, walang-wala to. Kumbaga, sa salita, mga kababayan na disente, salat na salat yan. Salat sa kabutihang loob. Salat sa maayos na pagpapaliwanag. Salat na salat talaga. Kung meron mang gago, eto na yan. Isama mo na, pati tatay niyan. I-bonus nyo na, pati mga kapatid niyan. Diba? Bintang sila ng bintang. Naadik bangag ang Pangulo. Pero yung pamilya nyo, inyong tignan. Mula sa mga batang Duterte hanggang tatay niyan, di ba't adik naman? Adik yung tatay niya sa fentanyl. Yung pinakabata, mga kababayan, aminado, pinopost pa sa social media na talagang nagmamariwana. Ito pa, diba, kasama yung artista na aminado rin lahat na hayata ng droga, tinikman. Minsan nagkasama sila, kitang-kita naman ang kabangagan. Tapos tatawagin nyo ang Pangulo, bangag yan? Ngiwi yan? Teka muna. Di ka ba nagsasalamin, baste? Yung isang labi mo, baste. Yung isang labi mo, baste, malapit nang umabot sa kabilang tenga. Yan Pangulong Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo. Kita mo? Nakikita mo ba yung iwi mo? Malapit nang umabot sa kabilang tenga mo. So ibig kong sabihin mas malala ka pa. Kung ibibigay natin na talagang addict daw si Presidente, di mas malala to. Mga kababayan, yung ngiwi nito, abot na sa kabilang tenga nito. Eto na, pasok! Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako. Wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City nandyan pa rin ngayon? Bakit si Vito, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi Teka muna. Malakas ka pala. Ito na yung sinasabi ko. Sabi niya, mga kababayan, pinahirapan daw siya. Bakit daw sa kabilanan daw, malakas pa rin siya. Kung malakas ka, bakit bumaba ka? Mula mayor, nag-vice presidente ka. May termino ka pang natitira. Diba? Dalawang termino pa.
Eh bakit bumaba ka? Kasi natakot ka, tanga. Diba? Natakot. Kaya nag-vice presidente na lang. Oo, dito ka na lang tatay. Oo, ikaw na mag-mayor, mag-vice presidente na lang ako. Eh halos inyo na nga yung Davao, di ba? Pati yung mga walang mga kinalaman. Aba, mga kababayan, ginawa na nilang negosyo ang Davao. Ha? Lahat na lang mga kababayan doon, sila ang mga nanalong politiko. Ngayon, mga taga Davao, sorry talaga. Oo. Kung ano man yung mga nangyayari sa inyo ngayon, uulitin ko. Mayor, mga congressman ninyo, vice mayor ninyo, ha? Ang vice presidente taga sa inyo. 'Di ba? Bakit kailangan yung sisihin ang gobyerno? Sisihin nyo yung mga binoto nyo dyan. Huwag si Pangulong Bongbong. Oh, ganun. Alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Naiintindihan. Yan, mga kababayan, ang ginagawa nila. Alam nila na mga uto-uto talaga kayo. Diba? Alam nila eh. Marami silang nauuto. Na ano? Kasi mga bobo raw kayo. Oo, mga kababayan. Bakit? Aminado naman si Banat Bay dyan na talagang yung kampo nila pinamumugaran ng mahihina ang ulo. Opo, mahina ulo. Kaya nga nandyan si Amy daw eh. Bakit? Dito ako kasi mahihina ulo, hindi nila maiintindihan yung mga ginagawa ko. Konting karinyo, konting kembot, konting pabida, aba mga kababayan, naniniwala na sila. Ganon kasimple yung mga taga-sumusuporta. Hindi nyo ba nakikita yung kanyang hindi nyo ba naririnig at naunawaan yung sinasabi niya, hanggat nandyan kayo na mga tanga, bobo at mangmang, lalakas ang mga loob niyan. Subukan nyo kayang mawala dyan. Tignan nyo kung anong meron niyang mga yan. Wala na. Sa totoo lang, tain na lang yan. Bakit? Awa na lang ang natitira. Awa na lang ang natitira ng mga, sa mga Pilipino para doon sa matanda na nakakulong. Bakit? Kulang sa kaalaman yung mga sumusuporta at naiiwan pa ng mga OFW na kulang sa pagre-research, kulang sa kaalaman at hindi nila nakikita yung nangyayari dito sa bayan. Tama, mga kababayan, di ba? Kulang eh. Kaya wala tayong magagawa. Sabi ko nga sa inyo nung pumunta ako dun eh. Oo, halatang halata ako, mga kababayan eh. Hindi nila tinitignan yung kabilang side. Ang tinitignan at inuunawa lang nila yung sinasabi nila. Yung sinasabi ni Pangulo, baliwala. Matatawag nyo bang matalino ang taong ganon kung hindi nakikinig sa kabilang parte? At dito lang nakikinig sa kabila. Kailangan mga kababayan, kung matalino kayo, maninimbang kayo. Sino pala talaga ang totoo? Sino ang nagsasabi ng tapat at katotohanan sa inyo? Ganon. Makinig kayo parehas. Hindi yung nararamdaman. Hindi lang yung mga naiisip at hindi lang yung mga naririnig nyo sa mga katulad niyan. Tama, mga kababayan, di ba? Yung mga kababayan, eto, pakinggan nyo maigi. Nakakalimutan nito nung mayor siya, mga kababayan, ultimo mga empleyado ng City Hall nila sa Davao, abay mga kababayan, nagpositibo sa droga. Kung yang nandyan nga sa tabi mo, hindi mo alam na nagdodroga, gusto nyo pa na pumunta sa pinakamataas na pwesto ng bansa? Mga unggoy pala kayo eh. Tuloy. Kapatid ko, hindi tumitigil kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, Alam nila na mga tatanga-tanga kayong mga OFW, mga sumusuporta dito. Alam nila yan eh. Tatanga-tanga talaga kayo eh. Mga bobo kayo eh. Alam nila. Kaya wala tayong magagawa dyan. Narinig nyo? Kaya hindi sila tumitigil. Ay bakit? Pasok. kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Kita nyo?
Mga kababayan, kaya daw malakas ang loob nila kasi alam nila nasa likod nila yung mga tatanga-tangang mga OFW. Oh, walang personalan ha. Sorry sa tatamaan. Oo, real talk lang. Oo ha. Sa mga tatamaan, sa mga kakilala ko, sa mga namit ko, sorry sa inyo. Real talk ito. Oo, hanggang kailan ang mga kabobohan at katangahan ninyo? Narinig ninyo? Kaya lumalakas lang ang loob nila dahil sa inyo. Kasi mga tanga kayo. Oh, tuloy. Intindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why, yung suporta talaga kang PRRD, maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you're living outside of the Philippines. And lalo na dito sa Netherlands, Yan ang problema. Kita mo kung paano inuuto nila. Wala kayo sa Pilipinas, hindi nyo nararamdaman ang totoong gobyerno. Kung gusto nyo, kayong mga OFW ng mga tatanga-tanga at mga mangmang, na mga sumusuporta kay Digong at sa mga Duterte. Tandaan nyo, kung gusto nyo makita at maramdaman kung ano meron sa Pilipinas, umuwi kayo. At mamasyal kayo sa buong Pilipinas, hindi lang sa Davao. Baka malunod pa kayo sa baha doon. Oo, nagmamalasakit lang. Dumalaw kayo. Saan? Dumalaw kayo ng Kamaynilaan, ng mga punta kayo ng Norte, punta kayo ng Visayas, umikot kayo. Ganon. Nang makita nyo kung ano ginagawa ng Pangulo. Tuloy. dito sa mga Scandinavian welfare states, pati yan Germany, alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko na po, takin ako nakabalik pa ba yan dyan sa... Ay, di talaga po, kinang ina mo. Sorry. Hindi talaga pinabalik. Kay Sara nga, hindi nakabalik eh. 11 days ka, hindi na nakabalik eh. Biruin mo, 11 days nang pinamigay, biglang naubos. Tatay mo, ilang trilyon ang ninakaw, yung mga bobot, mga tangang OFW, makinig kayo. Yung tatay neto, nagnakaw ng trilyon-trilyon. Umutang ng trilyon-trilyon mula noong panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang sa panahon ni Aquino na si Pinoy, Kung ano inutang nung nakaraang, kung magbilang na lang kayo kung ilang pangulo yon. Kung ano yung inutang mula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Pinoy, hinigitan pa niya yung utang lahat ng presidente na yon. Tanungin ninyo kung saan napunta. Hindi nila maipaliwanag. Bukod pa ron, sa Parmali, ilang bilyon ninakaw nila at meron pa, lahat na lang pinagkakitaan nila. Yung mga droga na sila na lang mismo ang nagbebenta. Diba mga kababayan? Yan yun. Kaya huwag kayong magpadala sa mga padrama ng mga ang kampo ni Duterte, 10 ng pamilya niyan, mga kababayan. Sa drama, magaling sila. Nakukuha kayo sa simpleng pagsisinungaling at merong konting galit. Hindi. May konting paiyak-iyak at pasigaw-sigaw at pagalit-galit. Para nga naman, mga kababayan, maging makatotohanan yung pagbabalita nilang yan. Pero kung inyong pag-aaralang maigi, kung hindi lang kayo magiging tangat mangmang, malalaman nyo na pinagloloko kayo niyan. Kung binudol kayo ng tatay niyan, kung ninakawan kayo ng kapatid niyan na vice-presidente na na-impeach, eto mga kababayan, napakababaw na ng sinasabi dahil nga alam nila na mga bobo kayo. Dahil hanggang doon lang yung kaya nyong unawain. Diba mga kababayan? Our beloved Boss Mike